na po natin agad na nag-iisang direktang sumbungan ng bayan. Mga problema ay tutugunan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang Connect, action agad! Kasali ka dyan, manali ka lang at lahat ng mga pagsubok. So ang atin pong unang reklamo ay tungkol po sa isang mahigit 1,000 sakong bigas na di umano'y order ng ating kasangbahay. Subalit ni isang butil, walang dumating. Naku po. Kaya pakinggan po natin ngayon ang buong detalye mula kay Mr. Tranquilino Campos III at Ms. Catherine Campos na kasama natin dito ngayon sa ating studio. Pati sa ako, hindi dumating Oo dito. nga, magandang Oo hapon nga. po sa inyo, ma'am. Gandang hapon din po. Sige po, pakikwento nyo po, paano po yung nangyari na umorder kayo ng bigas at kahit isang butil ay wala man lang dumating, ano po? Last 2033 pa po yung nangyaring yun. July 8, 2023. Nakipag-ugnayan po kami ulit. Dati po kaming bumibili sa kanila ng bigas tuwing Okay. nauubusan na po kami ng bigas sa aming bayan. Kumukuha po kami ng bigas sa kanila para po meron din kaming maisupply sa mga dealer ng bigas sa aming bayan po. Nung time na po yun, okay naman po dati ang transaction. Nung sumunod na pong, yung araw na yun po, dahil po Sabado, dinala po namin yung bayad po namin ng bigas sa kanila. Pero ang sabi nila, nung time na yon na nagigiling po sila, sabi nila po, amin po yung bigas na yon. Kaya pinakita na po yung sample na kukunin naming bigas, plus yung mga sako na gagamitin para sa Yung paglalagyan bigas, ng mga bigas. paglalagyan po ng bigas. Ibig sabihin, ho, yung ilang libong sako? 1,200. 1,200 Isang truck po ng 10-wheeler. Ginigiling nila yon at hihintayin nyo at magbabayad kayo ng cash. Tama po ba, ma'am? Opo, sir. Oo. Anong nangyari, ma'am? Nung July 8 Kaya na muna, yan? magkano po yung kabuuan nitong 1,200 na sako ng bigas na ito? 1,116,000, sir. Oh, napaka- 1,116,000 pesos. Nako, at Ito po ba ibinayad nyo ng cash or... Cash po. Cash po, sir. Cash. tinanggap nila. Opo, sir. Ay, saan po nangyari ang bayaran at sino po ang kausap po ninyo, sir? Yung general manager po ng Kasapi Rice Mill, sir. Kasapi Si Ma- Rice Mill, Ma'am Remy GM. Lim. Oo. At sino pa ho? At sa yung, nung binigay po namin yung pera, sir, yung secretary po mismo ang nagbilang ng pera. Meron Tas, silang inisyong resibo, sir, ng pagtanggap ng... Meron po, sir, meron. Ayun. So, anong nangyari? Nung nagbayad kayo, ay nadala nyo ng bigas. Ay, hindi nga pala, walang dumating na bigas. Wala nga dumating no? Hindi na po binigay sa amin. Nag-antay po kami ng 5 araw doon, pero wala pong binibigay na... 5 araw kayo nagantay doon sa Opo. gilingan? Opo. Na hanggang ngayon po, wala pa po. Pero ma'am, matanong ko po muna, ano po ba, saan nyo dadalhin itong mga bigas? Meron po ba kayong tindahan or para Meron po kanino po po. itong mga bigas? Meron po kaming tindahan, plus Ay, kayo. nagsusupply din Oo, po kami. dealer sa- talaga kayo ng bigas. Opo. Ayun. So, ano pong kasunod na nangyari? Nakakausap nyo pa ba sila? Ano nga ang pangalan, sir, ng mga taong ito? Si Ma'am Rainy Arenas po, si Ma'am Amy po, yung palayaw po niya. Siya Tsaka si Sir oh, Carlito Fernando po. okay. Ito po ay membro ng mga kooperatiba, ganun po ba? Itong Opo. mga nirereklamo po ninyo. Opo, Opo. sir. Opo, sir. Sige. Yun na nga, no? Medyo masyadong malaki itong transaction nila. No? Pero ito po ba yung unang transaction nyo na malaki? Dahil sabi nyo, nakabili naman po kayo dati ng mga bigas sa kanila. Opo. Hindi, sir, mahigit 1 taon na po kaming kumuha Ayun na nga po. ng bigas po sa kanila. Pero yung nataon lang po kasi na Saturday, kaya kami na po mismo dati ang transaction po namin online. Online lang po. Tapos minsan po dinadala ng mga tao po namin doon. Kasi dati po transaction, may history na rin po dati kasi sila kaya natatakot din po kami. Sa sobrang tiwala, nag-una kami nagbayad bago yung karga ng bigas. Dahil tiwala. Kasi ganun po dati ang transaction, karga muna yung bigas bago bayad. Oh, pero ito po ba yung unang transaction nyo na napakalaki? O pare-pareho lang po yung Puro una ganyan nyo? po transaction, sir. more or less ganun palagi. 30 tons po palagi Eh karga. ano ng po ang dahilan nila? Bakit daw po hindi na i-deliver ang mga bigas? Ang dahilan nila, sir, nung gumigiling sila, sinabi nila sa kanila yung palay. Pero nung nakabayad na po kami, tapos biglang sinabi na po nila, Miller daw po pala may-ari nung ginigiling, hindi po sa kanila mismo. Hindi nila pwedeng ibenta kasi hindi sa Opo. kanila yun. Hindi po Nagpamila, sa kanila. nagpagiling lang. Opo, Ako. may nagpagiling lang po. So, sumatotal, wala pala silang bigas na binebenta.
Wala po, Pero sir. tinanggap nila ang inyong milyon. Yung pera. Ano ho? Opo. Naku po. Yan po ang ano, mukhang may panluloko na, may elemento na ng panluloko. Yan po ay, ano po, swindling na po yan, no? At pwede sila makulong dyan. Oh, may nakita tayong video. Ano yung video na yan? Yung ba yung pagbayad po ninyo, sir? Pagbigyan nyo ng pera? Mukhang meron Yes, sir, yung yan video po. nung yung actual na pagbabayad nyo, no? Ayan, Apo, yan, sir. yan. Yan ang pera, daming pera, milyones nga ba naman. Pero may natanggap tayong impormasyon, sir, ano, para sa kaalaman ng ating mga kasambahay na nanonood ngayon. Itong mga nirereklamo nila ma'am at sir na katransaksyon nila, ay meron ng mga hinaharap na patong-patong na kaso ng staffa rin. Ganito rin, ganito rin... Apparently, sir, ganun din ang problema. ganun din ang mga facts, no? Bigas din, no? Bigas din ang nagiging subject ng mga transaksyon. At ito ay yun na nga, na-issue yata ng warrant to pare somewhere in Cagayan, Ballesteros, Cagayan. At kung hindi ako nagkakamali, ito po ay nakapaglagak na po ng kaukulang piyansa para sa kanilang pansamantalang paglaya. So, katulad din sir, ng mga naunang biktima, pwede magsampa sila, sir, ngayon ng kasong estafa, yung kasong kriminal, laban po dito sa... Ano bang relasyon ng dalawang ito? Magkapatid po, sir. Magkapatid na At ito. ano naman no? po yung posisyon nila dito sa kooperatiba nila? Yung Carlito po, yun po talagang may-ari po, sir. Tapos yung si Ma'am Raymin, siya po ang general manager po sa rice mill. So sa ngayon po, wala na itong operation, hindi na nag-ooperate itong kanilang... Pag tinatawagan namin, sir, sila, ang alam po namin, sir, sila pa rin nagmamanage sa rice mill, sir. Bukas pa. Bukas pa rin, Mag-ooperate pa rin. Opo. Itong tinasabing kooperatiba bukas pa. Opo, sir. Siguro Action Center, magkaroon tayo ng pagkakataon ba na natawagan, ito makontak itong mga inirereklamo nila? Ayun. Sige, sir. Ayun. So, para sa kaalaman ng ating mga kasambahay, pati na rin po ng ating mga complainant na nandito sa studio ngayon, sinusubukan pong kontakin ng ating Action Center yung inirereklamo po nyo. Pero wala po sila naging pagtugon sa aming mga tawag at text. At para naman dun sa mga inirereklamo, yung mga banggit na ng mga napangalan, yung sila Mr. Raymin Arenas at iba pa, na manager at kaagapay sa Magsasaka Incorporated o yung Kasapi, dyan sa May Talavera, Nueva Ecija. Bukas po ang aming programa 24/7 po para naman po madinig namin ang inyong panig. Yan. Okay sir, meron na po yata tayo resource person. Siguro tawagin natin para mabigyan natin ng mabilisang tulong o aksyon itong mga inilapit na reklamo po sa atin. Sige po, tawagan po natin. Pwede na. Si Lieutenant Colonel Marlon Cudal, ang Chief of Police ng Mismo. Talavera Municipal Police Station, Nueva Ecija. Yan. Mismong yung chief of police na mismo, sir, nung lugar na ito, sa Talavera, Bakit Talavera pala? Bakit Talavera? Sige, bakit doon mismo sa Talavera? Kasi doon yung Doon nagbayaran? Doon yung Doon ba, nagbayaran. Opo, sir. doon din yung, Okay, sige. doon din yung location noong itong Gilingan. kooperatiba, Opo, sir, kasabi rice mill. Yan. Sige, kausapin natin si Lieutenant Colonel Cudal. Magandang hapon po sa inyo. Connected na ba si Colonel Cudal? Yan, sige, para madinig. Sige, Lieutenant Colonel Marlon Cudal. Sir, magandang hapon po sa ating mga kasambahay na sumusubaybay ng sumbong nyo, aksyon agad. At ang Talavera Police Station po ay nakahanda na magbigay ng assistance sa ating mga complainant. Magsadya lang po sila dito sa aming tanggapan anytime at agara po naming aaksyonan ng kanilang sumbong para po makapag-file ng case na swindling or estafa laban doon po sa mga suspect o yung nare-reklamo. Serbisyong mabilis. Colonel Cudal, matanong ko lang, ano ba ang mga dapat nilang dalahin pag sila po ay dumalaw dyan sa inyong tanggapan? Actually po, nakipag-ugnayan na po kami sa kanila kanina regarding po sa kanilang sumbong. Nagkaroon na po ng agreement kanina na magdadala po sila ng mga yung pagaya po ng demand letter. Pagpadala na po yata sila ng demand letter. And then yung pong resibo. Yep. And yung video na sinasabi pong merong video na nireceive yung pera dito po sa tanggapan ng Kasapi. So, yan po yung mga dadali nila. And then, sila pong parehong complainant para magbigay po ng salaysay para po agarang ma-file po ito sa Provincial Prosecutor's Office. Lieutenant Colonel Cudal, may tanong din lang ako. Meron pa ba kayong natanggap na reklamo laban dito sa mga pinangalan ng mga
individual ng ating complainant ngayon. Baka may mga naiba ng... Doon sa kooperatiba, yung kasapi. Oh, yun, yung mismong kasapi, yung gilingan na yan. Oo. No? Yes sir, as previously po, nilabasan po sila ng warrant of arrest sa pareho pong kaso at na-serve po ito at kasalukuyan po ay on bail po sila. Ayun. So may mga kinakaharap na pala itong parehong insidente at medyo yun nga po nakakalungkot sir na pati kayo ay na biktima nitong mga ganitong pangyayari Pero Lieutenant Colonel Marlon Cudal, itanong ko lang ano ngayon yung status nitong kooperatiba na ito diyan sa area nyo? Patuloy pa ba sila nag-ooperate at tumatanggap din ng mga kliyente o ng mga nagbebenta pa rin ba sila? Yes sir, bukas pa po rin po ito at kasalukuyan po nag-ooperate sila. Hindi lang po rice mill ang kanilang business, kasama po yung lending sa kanilang corporation. Nagle-lending pa sila o baka meron pang mga nabiktima pa rin tayong mga kasangbahay dyan tungkol naman dito sa iba pa nilang transaksyon na Lieutenant Colonel Cudal. Opo, sa mga kung meron po na mga nabiktima pa ay magsadya lang po dito sa aming tanggapan para makapag-lodge ng complaint laban po doon sa kasapi o doon sa mga namumuno ng kasapi. Siguro tayo na mismo, Lieutenant Colonel Marlon Cudal, ang mag-reach out o maghanap ng mga, baka may mga naloko pa sila sa mga transaksyon nila kasi hindi lang naman ngayon nangyari to. Sabi nyo nga, mayroon ng mga previous na mga problema sila. So, ang tungkulin kasi natin bilang pulis ay para mabawasan ang mga nagko-complain. Siyempre, mas magandang sa una pa lang ay mapayuhan na sila, yung mga kasambahay natin. Lalong-lalo na dyan sa nasasakupan nyo na medyo maging aware dito o iwasan. Siguro muna, na makipag-transact sa ganitong institusyon, itong kasapi. At baka nga magkaroon pa sila ng problemang katulad nga nitong kinakaharap ng ating mga bisita rito. Yes sir, meron po kaming hotline number at yun po ay ikinakalat namin sa mga aming barangay dito. At at the same time, doon may dissemination information po kami na ginagawa sa social media para po maipagbigay alam sa ating mga kababayan. Sa gayon ay mawarningan po sila. Ayun, bukod rito sa inirereklamo na kooperatiba, meron pa bang ibang mga ganitong katulad na problema o yung iba pang mga kooperatiba dyan sa nasasakupan mo? So ngayon sir, ay wala naman po kami natatanggap ang mga impormasyon. Ayun, mabuti naman At sana hindi na mga madagdagan sir, yung mga ganitong klaseng. Kasi hindi lang biro yung Totoo. Yung malaking pera. Involved dito, umaabot ng milyon-milyon na peso, Okay, so... Sir, baka sila ma'am, sir, baka meron kayong paniwagan, nanonood ngayon ang inyong inireklamo, Ano po ang inyong mensahe sa kanila, sir? Sa mga direct na lang sir, sa mga naloko po nung dalawang magkapatid, pag napanood nyo po to, punta na lang po kayo dito para sama-sama tayong maksyonan lahat ng mga ginawa ng dalawang magkapatid na Fernando. Yun lang po sir. Ayun. Thank you. Ayun, At yun nga siguro, maraming mga nanonood po sa ating mga kasangbahay at kung meron nga pong mga katulad na nabiktima ng mga ganitong mga panloloko, bukas po ang aming programa 24/7. Pwede po kayong bumisita rito sa Kamkrame or mag-text sa aming PNP complaint hotline, yung 0917-847-5757. Ayun. Yan. At maging yung yung inireklamo, sana bigyan din natin sir, kung sila nanonood. Oo. Bay gusto rin naming marinig ang inyong panig, Tama para po. sa patas na pagbabalita, Tama po. Pwede po kayong tumawag dito po sa aming tanggapan. Okay, maraming salamat po Ma'am Tranquilino Campos, the third, at saka si Miss Catherine Campos sa pagtitiwala, from Nueva Vizcaya. Oo, Yata layo, kayo galing, Apo. Pumunta pa kayo rito sa aming programa at maraming salamat po sa pagtitiwala. Huwag po kayong mag-alala at tututukan po natin itong inilapit yung complaint, sa pamamagitan nga nitong si Lieutenant Colonel Marlon Cudal, mismo ang Chief of Police na ng Talavera Municipal Police Station dyan sa May Nueva Ecija. At ganun nga po, makipag-ugnayan lang po kayo sa kanila para mai-file na kagad natin yung nararapat na complaint against dito sa inyong mga inirereklamo. Lieutenant Colonel Cudal, paki-provide na lang kami ng mga action photos and videos ng mga gagawin yung pag-assist
dito kila ma'am, ano, at wag mo muna ibababa siguro yung linya ng komunikasyon. Magbibigay kami ng karagdagang instruction kung paano kayo mag-meet, ano, o makapunta sa opisina mo itong sila Ma'am Campos. Yes, sir. We will provide there yung mga kinakailangan. Alright. Okay. Salamat po sa inyo, ma'am, ano? Maraming salamat po, At sir. yun nga, nakakalungkot man, ano, pero paano po ngayon yung business? O saan kayo kumukuha ngayon ng mga bigas? Bali, nag-loan po kami ng bangko, sir, para may panibagong kapital At po na meron na mayroon kayong po kinukunan, namin. meron na kayong supplier na kinukuhanan na ibang bigas. Meron po, sir. Ayan. Mabuti naman yung transaction nyo ron. Sir, sa... Ingat lang po. Paano po yung... Oo. Ano talaga? Ano yan? Ang negosyo parang sugal. May talo, may panalo. Wag naman talo palagi. Oo nga naman. Basta mag-iingat lang talaga lagi, ano? Ingat palagi. oh. Okay, good No? luck po sa inyo. Okay, wala pong magdi-disconnect at magbabalik